transitioning our life into a new place ay mahirap naman talaga. It is not easy to find another ways, find another routine. Mahirap talaga na makisalamuha sa iba kung bago tayo sa isang lugar, at mahirap na kung baga ay i-adapt yung sarili natin kung minsan. Pero may mga tao naman syempre na kayang-kaya nilang i-adapt yung kanilang mga sarili sa bagong lugar kung saan sila naroon, no? Pero karamihan sa atin, sa mga kababayan, sa mga nakausap ko na rin, ang pinaka-struggle talaga is the first quarter, first years ng buhay ng isang mamamayan o ng isang ng kababayan natin, let's say, o ng ibang nasyon kahit na ibang lahi, yung kanilang transition period. Ang sabi po ng Green Tech Solutions, may iba't ibang kumbaga struggle ang mga immigrant na nakarating na dito sa Canada. At yan ang pag-uusapan natin ngayon, at sana ay makakuha kayo ng ideya para nang sa ganon ay mas maging madali sa inyo o para sa inyo yung usapin ng transition ninyo, no? Katulad namin ng mga nakaraang panahon, sabi ko nga sa inyo, hindi naging madali yung mga unang buwan. Siyempre, maraming bagay na dapat nating i-consider, no? Isa-isahin natin yung mga bagay na kung saan ay pwedeng magpahirap sa atin sa mga unang bahagi bilang immigrant dito sa Canada. Number one ay yung difficulty of finding a job in Canada. The most significant challenge of most people who move to Canada is finding employment opportunities that match their skills set and experience. There's very strong demand for skilled workers all across Canada, but there aren't always enough applicants with the right qualifications or experiences. Pwede natin sabihin ito kasi yung matching ng trabaho natin dito sa Canada, usually hinahanap nila yung Canadian experience. Paano ka nga naman makakahanap ng trabaho kung wala ka naman Canadian experience? So, yun isa sa mga nagpapahirap sa mga kababayan natin, lalong-lalo na kapag nakarating dito as immigrant na talaga or permanent resident na. Siyempre, kapag work permit, natural, yung in-apply mo, siya yung trabaho mo, di ba? Pero kapag immigrant na dumating dito, usually, ito yung nagpapahirap, lalong-lalo na kung ang experience mo ay from out of Canada. So, magiging madali lang ito kapag, siyempre, magsisimula tayo sa step 0 and step 1, 2, 3, parang gano'n, no? So, ibig sabihin nito na kailangan natin humanap ng mga tinatawag nating, hindi naman backer, kundi makakilala kung minsan, hindi naman red tape ang tawag doon, no? Kundi magpaparecommend ka lang sa kanya. So, ibig sabihin, pag nirecommend ka sa isang trabaho, natural, kilala ka at you have that skill, no? So, hindi naging madali kung minsan sa iba, pero naging madali naman sa iba rin. So, depende pa rin yan sa work experiences natin, sa skills natin kung ano ihahanap. Pero, usually, ganun po kasi. Kaya, ang reklamo ng mga kababayan natin, yung kung ano pinag-aralan mo sa Pilipinas, hindi mo nagagamit dito. Pero, through training, experiences, magagamit mo rin yan later on. Number 2, language barrier. English or French is required for most Canadian jobs. In fact, it can be one of the main requirements for a job description. In some cases, you can get around this by doing what's called an official equivalency assessment, where they will compare the education from your country with that from Canada to see whether they are least equivalent. So isa pa, yung language barrier, no? Malaki ang pagkakaiba ng native speaker ng English dito sa Canada at sa atin na hiram lang natin yung salitang English. Although sabi natin ay medyo competitive naman ang mga Filipino sa pakikipagtalastasan ng salitang English, pero hindi na ngayulugan kasi na kung minsan ay kayang-kaya na natin na apuhapin, kumbaga, yung salitang Ingles. Marami pa rin tayong matututunan ng mga salitang hindi natin dati naririnig. Halimbawa, yung goods, inadapt nila ang goods dito. Halimbawa, may mga regional languages kung tawagin natin. Sa atin, may salita tayong pero sila naman may salita silang kumbaga, na hindi yung gano'n, ha? Ibig sabihin, yung mga salita nila na kung saan nagdadagdag ng expression sa kanilang pananalita. Maraming ganun, maraming regional languages na kung saan kailangan talaga nating i-adapt yung sarili natin para nang sa ganun, sa mga susunod na panahon, pag narinig natin yung salita na yon, Frances man yan o English man yan, alam natin yung ibig sabihin. So napakahalaga rin talaga na makipagtalastasan tayo sa salitang English para na sa ganun, hindi naman tayo ibenta pagdating ng panahon. Ano? So language barrier kung minsan na nagpapahirap sa mga Filipino o sa iba pang mga kababayan natin. But I can say na kayang-kaya naman natin mga Filipino na makipagsabayan, makipagtalastasan sa wikang English.
at Pranses, syempre. Pangatlo po, sabi dito, lack of resources including lack of access to public services and social programs. Totoo po ito kasi karamihan sa mga kababayan natin dumarating dito, halimbawa sabihin natin, permanent resident ka na o kaya naman immigrant ka na, o sabihin natin work permit ka, hindi automatic na maibibigay sa iyo yung halimbawa yung health services, hindi automatic na maibibigay sa iyo yung mga resources katulad ng mga social services. Kailangan mong i-apply, kailangan mong mag-update ang status mo, kailangan pumunta sa bangko, kailangan pumunta ng Service Canada, kailangan pumunta o mag-apply online sa CRA, tumawag sa CRA, kumuha ng maraming documents para na sa ganun ma-access mo yung mga social services. And sa unang bahagi talaga, sabi ko, stressful ang mga bagay na ito, lalo na kung wala kang kasama. Good thing, sabi ko nga, nung dumating kami dito, may mga kaibigan, kamag-anak kami na nag-assist sa amin kung saan kami pupunta una, Service Canada, Bangko, something like that. At nakatulong talaga sa amin ng malaki na may kaibigan dito, may kamag-anak dito. I would suggest na kung halimbawa parating kayo dito as family or individual na darating dito, worker man yan o kaya naman immigrant or permanent resident na kayo, tingnan nyo mabuti na magkaroon kayo ng ng friends of web na kung saan makatutulong sa inyo balang araw na mag-assist sa inyo sa mga documents na hahanapin ninyo para maka-access kayo sa mga social services at sa mga services ng Government of Canada. Mahalaga po ito, no? So, tignan nyo pong mabuti yun. Pangatlo po, sabi dito, finding affordable housing in Canada. Yan, isa sa malaking issue ngayon dito sa Canada, yung affordable housing at housing per se. Dito sa Canada, sabi nila nagkukulang kaya build ng mga bahay. Sa totoo lang, marami pa rin bakanting bahay. Pero affordable ba? Yun ba ang tanong natin sa kasalukuyan, no? Nung paparating kami, sabi ko nga, good thing. May mga kamag-anak kami na tinuluyan namin dito sa Canada. At first month, hindi kami nagbayad. Second month, nagbayad kami 1 month deposit, 1 month advance, something like that. And this is very natural dito sa Canada, no? So, tignan nyo mabuti yon. Mag-research kayo sa Facebook, sa housing.com.ca at sa rentals.ca ng Canada. Tignan nyo mabuti kung saan kayo pupunta. Halimbawa, Ontario, saan ba'y mura? Malapit sa trabaho. Ano ba yung mga apartment, mga bahay na nag-o-offer ng mura para sa mga newcomers? O kaya naman magtanong kayo sa mga social services ng mga cities at provincial government ng Canada and they can help you, no? Na maka-access ng mga murang bahay, murang apartments na dadirect nila kayo doon. Ano? So, tignan nyo mabuti yon kasi napakahalaga na pagdating nyo dito, hindi ka stress paghahanap ng trabaho. Halimbawa, paparating kayo dito, maghanap na kayo sa Facebook. Kung makikilala kayo, magpahanap na kayo ng mga apartments ninyo, ng mga bahay ninyo, natutuluyan ninyo. Malaking tulong kasi kapag wala ka nang iisipin na paparating ka dito, wala ka pang titirhan. Hindi lang po bata. Tama yun, ano? Dapat tingnan nyo mabuti na makahanap agad kayo na ng tirahan ninyo bago pa kayo makarating dito. Kontakin ninyo yung mga realtor kung gagamit kayo ng realtor o kaya ng mga managers ng mga housing o ng mga rentals, no? So hanapin po ninyo mabuti yun. Stressful sa una, lalo na sa mga walang kamag-anak na paparating dito, pero sa mga kaibigan kamag-anak, easy lang yan, no? Number 5, overcoming homesickness for one's country of origin. Ayun, homesickness. It's quite different ang immigration process ng Canada at may enjoy mo at the same time mahirap. At the same time ay matututo ka. Yun ang immigration ng Canada, no? So it's good thing naman. Pero ang pinakakalaban talaga dito, through process at kapag nakarating ka na dito, yung homesickness. Natural yan sa mga nag-abroad, sa mga OFW sa tulad natin, sa mga nawawalay sa kanilang family. Lalong-lalo na kung nag-iisa ka. Kaya nga, napakainam na kung may family ka, declare your family para nung sa ganun, makasama mo yung family mo. So, unang bahagi, first 3 years talaga, homesickness. Sa totoo lang, umiiyak ako dahil wala na yung trabaho ko sa Pilipinas, hindi na ako makain ng mangga every summer sa Pilipinas, hindi na ako nagbi-beach, wala ng river na pinupuntahan, hindi na ako, kumbaga, araw-araw na napupunta sa kapitbahay namin para makibalita, parang ganun, o makichismis, sabihin na natin ganun. Ibig sabihin, mga cousins ko, no? Makipag-usap sa mga kamag-anak ko, nawala yon lahat. Pero sabi ko, ang target ko na lang, kukunin o kaya naman i-invite ko yung family ko dito, hakotin natin yung family natin dito at in like 10 years time, nangyari po yung inaasahan namin na makuha namin yung mga family namin at
nagpapatuloy pa. So yun naman ang kagandahan dito sa Immigration Canada. So homesickness, malaking kalaban ng isang OFW. Ang katotohanan, alam po ninyo yan. Kayo ng mga nag-abroad at nag-a-abroad. No? Alam po ninyo yan. Pero makatutulong din po yung mga social services dito sa Canada. Meron din counseling yan. Tinututukan din niya kasi alam nila na mayroong ganong emotional, kumbaga, problem ang mga immigrants dito sa Canada na ganon. Kaya meron din silang program para mai-acquaint ka doon sa lipunan na bagong gagalawan mo. At makatutulong sila pa at least may makakausap ka, kumbaga. No? So napakahalaga nun na tignan nyo yung mga services ng Government of Canada na yun, para na sa ganon ay maibisan kahit paano yung homesickness ninyo hanggat wala pa yung mga family ninyo. At kung nandito na kayo, ng buong family niyo, always, hindi naman lang sa ating kaalaman, mas madali lang yung communication natin ngayon dito, all over the world. May tayong Facebook, mga new technologies natin, social media, and so on and so forth. Marami ng ways para makausap natin sila. So, I think mas madaling ma-overcome itong homesickness na ito. And last but not the least po, sabi dito, the difficulties of obtaining Canadian driver's license and car insurance. First 3 weeks, naranasan ko dito. December kami dumating. Last week ng December, parang ganon. And then, sagsag na. January, February, sagsag na ang blizzard, storm, kapal ng snow. Dati sa Harbor Landing, hindi pa ginigrade yon. Talagang pumapanik ka sa bundok ng yelo, parang ganun. Umiiyak kaming mag-asawa. Tulo ang sipon, tulo ang luha. Sabi ko, ano ba itong natapasok natin? But, sabi ko, hindi ako nagpatalo dun sa ganung sitwasyon at sinabi ko sa sarili ko na darating yung panahon na magkakaroon ako ng sasakyan, kukuha ko ng driver's license, mag-exam ako, at yun nga, pagkatapos ng exam ko, nag-driver's license ako, kumuha ako ng driving lesson for about 6 hours driving lesson at naipasa naman po. Parang nagkaroon ka ng malaking freedom. Parang binunot ng malaking tinik sa dibdib mo na, ay, thank God, makakapag-drive na ako at hindi na ako lalakad sa yelo kapag winter. So yun po ang ipinangako ko sa sarili ko nung pagdating namin dito at nakita ko yung sitwasyon. Canada, sabi ko nga, extreme ang weather. Kapag lalong-lalo na, kung init lang, pwede kang sumilong-silong, di ba? Pero kapag winter na, kahit saan kung sumilong, talagang napakalamig. That's why it's very important na matutong mag-drive at matutong, kumbaga, i-maneuver yung sasakyan mo. Gaano maliit man to, malaki, whatever, dapat marunong ka mag-maneuver ng mag-drive ng sasakyan mo. Isa ito sa pinaka-stressful na part ng isang immigrant yung kumuha ng lisensya at yung driving, kung tawagan natin. Kasi ibang-iba yung driving skills, yung driving discipline ng Canada sa Pilipinas. Kung dito ay stop, pag sinabing stop, talagang stop. Pero sa atin sa Pilipinas, stop na nga yung sign. Kami sa tabi ng school na pinapasokan ko dati, may stop sign doon, pero hindi ko alam, hindi ata nababasang mabuti. Hindi ko alam. May stop sign doon at maraming estudyante, pero yung mga motorista go pa rin, no? Kaya ang sistema sa atin, mas marami talaga yung aksidente sa road. Habang nanonood ako ng TV, ang daming na-aksidente dahil sa kawalan ng, hindi ko alam kung manggagaling sa gobyerno yung hinaing o sa tao mismo. Siguro pareho, no? Kasi dito, kailangan disiplinado ang tao pero supported ng government, parang ganon. So lahat ng signs and symbols dapat alamin mo at lahat na ang strategy sa pagdadrive during summer, winter, fall, and winter, dapat alam mo yan. So, yun yung isa sa mga stressful, sabi ko nga, area ng buhay mo. Era, sabi ko, yung siguro mahaba, area sa kabuuan. So sana ay ma-overcome niyo yung mga stressors na ito pagdating nyo dito sa Canada bilang immigrant. And I hope lahat naman tayo siguro ay dumaan kahit isa man dyan sa mga binanggit natin ng mga kababayan natin. At alam ko ikaw din dadaan isa man dyan sa binanggit na natin. Pero ang mahalaga dito ay malalampasan at makakaya mo. Kaya natin yan. Maraming salamat at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli po, paalam.